Yes po mga kabarangay, isang magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ng linggo. Halos sa tuwing napapanood po natin itong ating COMELEC chairman na si George Garcia ay palagi po niyang isinasagot kung sa tuwing tinatanong siya na kung sakali na matuloy ang halalan sa December 1, 2025 ay nakahanda ba ang COMELEC? At ang lagi po niyang sinasagot ay opo, handang-handa daw po sila sakaling ang December 1, 2025 po ang matutuloy. Mga kabarangay, 2 araw na lamang po at yung October 1 na po, filing of Certificate of Candidacy. Matutuloy pa po ba? Mga kabarangay, sa ganang akin po ay hindi na ito matutuloy. Dahil kung yan po ay matutuloy, dapat po 1 week before ay may anunsyo na sila at nakakuha na po ng COC yung mga aspirante. Yes po, kasi hindi naman yung October 1 yung filing, doon ka pa kukuha or mag-download ng COC. Hindi po mga kabarangay, dahil pinaghahandaan po yan, may preparasyon po yan, alam na po ng mga dating kumandidato yan, mga kabarangay, nakaupo man or hindi po. So sa makatuwid po, dahil wala pong nakakuha ng COC, ay talagang hindi na po yan matutuloy sa October 1. Halimbawa, sakasakali bukas or hanggang 29 po ay ideklara na unconstitutional, ito pong RA 12232 ay nasa COMELEC po yan. Mga kabarangay, kaya po hindi natin sinasabi na maaari, kaya po sinasabi natin na maaaring hindi na po matuloy yung filing of COC sa October 1 hanggang October 7 ay dahil ang umiiral pa rin po na batas sa kasalukuyan ay ito nga pong RA 12232. Yes po, aminin po natin at sa hindi, ayan po yung batas na umiiral kahit siya po ay nakapetisyon. Mapipigilan lamang po yan mga kabarangay kapag nagkaroon po ng TRO or status quo ante order. O kaya po kapag yan po ay dineklara na unconstitutional. At siyempre po mga kabarangay, kagaya po ng dati, ang aking taus-pusong paanyaya po sa lahat ng napadaan lamang po sa channel na ito. Kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong video. At paki-share naman po ano man ang inyong magustuhan. Pero habang wala po yung mga sinabi natin yan, ay wala na po yung Supreme Court ruling na nagtatakda po ng halalan sa December 1, 2025. Lilitaw at lalabas o mabubuhay lamang po yan kapag nadeklara po na RA 12232 ay unconstitutional. Kaya mga kabarangay, palagi po nating sinasabi, nasa Korte Suprema po yung buhay ng dalawang halalang yan. Kung sino po yung kanyang kakatigan, ay siya po yung mangingibabaw. Bagamat papalapit na po ng papalapit yung December 1, 2 buwan na lamang po mga kabarangay. At kapag sumapit na po yung Disyembre at hindi pa rin po nadeklara na constitutional or unconstitutional, ito pong RA 12232 na ito ay wala na pong talagang mangyayari dito po sa December 1, 2025 DSKE. At ang isa pa pong pwedeng pag-usapan dito ay kung sakaling handa ba o handang-handa nga ba itong COMELEC sakaling nga pong matuloy ang halalan sa December 1, 2025. Mga kabarangay, yes po, laging sinasabi ni COMELEC chairman na handang-handa nga po. Pero hindi po tayo nakatitiyak mga kabarangay na kapag dumating na po ang araw na yon, ay baka may magbago na naman po.
Yes po. Dahil alam naman po natin kung minsan ay talagang nagbabago o papalit-palit po yung mga sinasabi ng ating COMELEC chairman. At isa pa po, kaya ko po nasabi na talagang wala na itong filing of certificate of candidacy ay dahil nga po walang order yung COMELEC national. Siyempre po, paano po nila gagawin ito? Nakadisenyo po yung COMELEC Resolution number 1132 para po sa BSKE December 1, 2025. Wala na po siya sa batas ngayon mga kabarangay. Natakpan na po. Napalitan na po siya ng RA 12232 November 2, 2026 po ang halalan. Kaya nga po, hirap na hirap po ang ating COMELEC. At tayo nga, at tayo man po, lahat po tayo na nakantabay po sa usaping ito ay talagang wala pa rin pong alam sa tiyak po na patutunguhan ng barangay at SK election. At kung palagi pong sinasabi ng ating COMELEC chairman na handang-handa sila, so ganyan din po dapat yung mga nakaupo at lalong-lalo na po yung mga aspirante. Dapat po ay laging nakahanda po kayo sa anuman pong mangyayari. Dahil kagaya po ng palagi kong sinasabi na paulit-ulit ang mga nakaupo po ang advantage. Yes po, advantage po yung lahat ng mga nakaupo. May ginawa man sila o wala. Kaya kailangan yung paghahanda kahit anuman po ang mangyari. At sa ating mga kabarangay naman po na mga botante, muli po pinapaalala po natin. Mga kabarangay, nakikita naman po ninyo kung ano po yung nangyayari dito po sa usaping barangay na ito. Kaya matuloy man mo po o hindi ang December 1, 2025 at kung ito man po ay matuloy sa November 2, 2026, sana po ay maging mulat na butante na po tayo. Hindi po yung mga bobotante na sa halagang 500 piso, 1,000 piso po ay pinagpapalit natin yung ating sagradong boto. Yes po, mahirap na po yung magsisi mga kabarangay dahil kagaya nga po ng nangyayari ngayon ay hindi po natin alam kung hanggang kailan manunungkulan yung mga uupo, yung mga iboboto natin at yung mga mananalo. Kaya pakaisipin po natin mga kabarangay, iboto po natin yung karapat-dapat, yung iniisip po natin na talagang magtatrabaho po para sa barangay natin. At kung ang mga nakaupo po natin ay nakakitaan ng mabubuting kalooban, talagang nagseserbisyo ng tapat, ginagawa po kung ano ang nararapat, muli po natin silang ibalik, huwag na silang papalitan. Nakikita naman po natin mga kabarangay sa ating national government ay laganap po yung sinasabing nakawan, pagnanakaw sa kaban ng bayan. At mga kabarangay, hindi naman po natin nilalahat pero tinitiyak ko po na may mga barangay officials din po tayo na may ginagawang ganito. Alam ko po yan dahil nakikita po natin, mulat na po yung ating mga mata. Kaya lamang po ay talagang napakahirap po para sa atin na ito po ay ireklamo. Yan nga po, nakikita naman natin na halos may mga ebidensya na po. Pero hanggang sa ngayon po ay usapin pa rin at puro debate pa rin po hanggang sa kasalukuyan. Kaya ang magagawa na lamang po natin ay kung meron man na ganyan na barangay official sa ating barangay o mismo sa barangay natin, may magagawa po tayo mga kabarangay kapag natuloy po ang halalan December 1, 2025 or November 2, 2026, palitin na po yung mga kurakot na barangay officials, mga kabarangay. Hanggang sa susunod na mga content po mga kabarangay, maraming salamat po sa panonood.